give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Alright, so welcome back to our channel guys for another minutes of treasure analysis of your treasure markers. At kung kayo magpadala ng inyong mga pictures, samahan nyo na rin ng sketch or drawing ng inyong area. At yan ay pwede nyong ipadala sa aking email surigausan@gmail.com at sa aking Facebook, ang Umamore. Shout out kay Masayon Marlon, C. Sinins, RWG TV, Jumari Abelia, Archie Jaime. Shout out din kay Raul Trangia, Turio Bulusao, Yutikyu Umbak, Franklin Asierto, The Darwin TV. Shout out kay Mikel Amare, Roderick Tabulina, Mariadeta, Emmanuel Romero. Shout out din kay Michelle Maglinas Berdin, Isagani Orgada, Lito Taburada, and to Abdul Moshi Halaidi. Shout out din kay Maribel Quirog. Shout out din kay Franklin Dunglal, to Lupi Marino. Shout out to Ermita Kagmat, Ray Mark Talaba. Kumusta kayong lahat mga ka-TX? Ermita Kagmat, Joaquin Iruesa, The Boxing Team. Okay, meron tayong mga bagong subscribers. Rebecca Padilla, of course, si Sinins, Gregorio Duminao, Carlito Miscala, Ramil Manggon, at sa iba pang mga ka-TS natin guys. Hindi ko na pwedeng basahin lahat ng pangalan kasi maubusan na tayo ng oras. At tayo magpatuloy na sa ating treasure marker analysis. Okay mga ka-TH, sit back and relax at merong napakagandang treasure marker dito. Kaya nga ang aking pamagat dito ay treasure na sigurado. Siguradong ang treasure marker na ito ay siguradong merong laman. Okay, so ano nga ba ang mga kahulugan ng mga picture na ito? Itong unang picture dito guys, ito yung pinaka-sure sa lahat ng picture na nandito. Itong triangle na may mahabang linya, nagsasabi yan na mismo sa likod ng bato na yan or sa loob ng bato na yan ay mayroong laman kasi nandito ang dot sa gitna. Meaning, treasure in front, treasure below, or treasure inside the rock. Ngayon, meron pa siyang backup na isa, yung letter C. Ang C ay nagsasabi na treasure inside the rock or treasure beside the rock. Ang treasure ay hindi lalayo sa rock. Hindi siya lalayo ng 5 meters. Pinakamalayo niya ay nasa 3 meters lang sa palibot ng bato na yan. Kaya yan ay isang napaka-sure na treasure marker. Ngayon tingnan natin ang ibang picture. Meron kasing napasol ako sa ibang picture dito. Meron kasing mga karakter na parang Islam ang pagkasulat. Parang Sanskrit. Tapos pinagdikit sa Yamasita treasure symbol. So maguluhan tayo. Bakit ang Sanskrit o itong parang Arabic letters ay naitabi sa ganyan? Kaya doon wala akong alam sa mga Arabic letters kasi ang ating pinag-aralan ay mga kanji. Pero dito sa mga treasure symbols tulad ng mga triangle na yan ay meron tayong knowledge diyan kasi yan ang ating pinag-aralan. Okay, itong dalawang triangle naman nag-symbolize to guys ng
two separated treasures. Okay, at meron daw treasure na isa na papunta doon na ang distansya niya ay 5 or 10 meters. So check niya guys ang likod ng bato kung anong meron dyan. 5 to 10 meters, gamitan nyo ng detector. At dito naman kung ito ang kanyang guhit, hindi kasi natin maklaro yan guys. Itong triangle dito, kung mayroon siyang guhit tulad dito. Ngayon, kung walang guhit yan, tingnan lang natin ang pinakamahaba niya na side. So, two separated treasures, parang papunta to dito. Medyo mahaba tong dito niya guys. Ito na side. Pero tingnan nyo lang dyan sa actual kung ito ba naguhit ay katulad ng guhit dito. At kung yan naguhit yan ay magkatulad, so ang item ay papunta doon o sa likod ng triangle. Ayan. Okay, patuloy tayo. Marami kasi itong ano dito, katiats. Maraming picture. Ito guys ay naku, sure treasure ito. Nandyan ang dot sa ibabaw at triangle meaning treasure under sign na yan. Sa sign na yan mismo magukay sa baba niya. Okay, lakihan nyo lang ang opening ng hukay na aabot sa 2 meters para tatamaan yung mga nakabaon sa 2 meters. Ito ang sinasabi ko sa inyo guys na naguluhan ako dito. Mayroong pang AFP. Hindi kaya army na may alam sa Sanskrit na nagsulat nito. Kaya lang nang meron na siyang kasamang triangle na Yamashita Code. Nandyan sa Yamashita Treasure Book Code yung mga triangle na yun. Kaya naisip ko na ito talaga ay World War II treasures. Itong nandito guys sa gilid, ito ay Japanese symbol for west. Yan ay west yan, kanluran yan kasi nagaganyan yan. Ito yung sun, ito yung horizon. So west, hanapin nyo guys ang west. Kung saan ang west, okay? At itong mga letra naman kahit AFP. Kahit AFP yan, sa Japanese treasure book, ang A ay, yan ay treasure sa itong assorted jewelries. Ang A. Minsan, box of gold yan. Ang F naman sa Japanese treasure code, yan ay treasure malapit sa kahoy or treasure sa kahoy mismo. Ito namang W guys ay 5 meters up. Kaya tingnan nyo doon guys kung anong meron sa 5 meters papunta dito. Okay, at dito ay meron siyang mga distances. Roman numerals. Palagay ko ay taon ito. Ito ay taon. Kaya tingnan nyo guys sa i-google nyo sa Roman numerals kung anong taon yan. Kasi napakalaking numero yan, yan ay 1,000. Hindi naman pwedeng 1,000 meters ang item, di ba? Kaya kayo na lang bahala mag-search sa Google ng value ng numero na yan. Pero yan ay 1,000 ang value niya. So palagay ko yan ay taon tulad ng 1945, 1943. Itong dito ay 32 eh. So baka 1943 yan. Okay, itong ibang dito
ibang mga marka dito guys, yan ay alien na yan. Hindi ko na yan nakita sa aking libro. Okay, pero one thing for sure, mayroon W dito. At ang W ay itong mahaba niya na side, yan ang nagtuturo papunta doon. At meron din siyang west na sign dito. Kaya minsan nakasisingit tayo kasi kanilang inimix, parang mix nila ang Yamashita Treasure Code saka ibang klaseng code. Okay, so patuloy tayo guys. Ito ay 5 meters pa rin yan na simbolo, direksyon papunta doon. Ito ay treasure beside or near the rock, ang sea. So sa palagay ko guys ay itong Y ay tunnel. Ito dito ay taon siguro to. Kasi ang laki na ng value ng numero na yan. Ang C ay 50 ba yan guys? Tapos may 10. Naku, ang layo niyan kung meters yan. Ang layo-layo. Pero hindi ito malayo guys kasi nandyan ang C. Palagay ko nasa likod lang ng bato na ito. Ito ay west. Kaya tingnan nyo kung ang likod ng bato na yan ay west. Diyan sa likod mismo ng bato. Kasi very tricky ang mga Hapon. Yung pinakita ko sa inyo sa nung vlog ko last month na bato na ang dami-daming marka na bato. Ngayon, ang dinidetect ng mga treasure hunter ay ang front ng bato. Ganyan din na bato yun, malaki. Ngayon, hukay ng hukay sila sa front. Nasa likod lang pala ang item at yun ay treasure enclosed in the rock. Binutas ang bato, tinakipan muli ng bato, at merong chamber ang bato sa likod. Doon nakuha ang item. Ng isang Amerikanong treasure hunter na nagmasid lamang sa mga local treasure hunters. Okay, meron akong nasipat dito guys. Ito ang E, lalo na pagbaliktad yan ay treasure symbol for box. Kaya meron talagang gold dyan kasi meron nandyan ang E. Okay, ang iba dito ay alien na ito guys na mga symbol. Kaya sa palagay ko ay ibang regimen ang nagbaon nito. Hindi engineering battalion, hindi Yamada detachment, hindi Tanaka detachment, hindi Yamashita battalion. Ibang klaseng grupo ang nagbaon nito. Kakaiba ang kanilang treasure code. Ito naman ang napaka-sure. Okay, mamaya tatalakayan natin yan guys doon sa isang picture ko. Sigurado yan. Ito. Dito ka talaga guys. Itong ano kasi dito, mga Sanskrit na ito. Sanskrit letters ito. And then Roman numerals. Numero ng Romano. Pero itong nandito, kung hindi man ito gawa ng mga walang magawa sa bundok, kung baliktarin niyang A, nagaganyan yan guys, yan ay mababaw na hukay. Ganyan kasi yan. Ito yung item sa baba. And then yung dito ay open. Ito yung kanyang surface ng lupa. Kaya A ang kanilang nilagay diyan. At yung T, alam naman natin na ang T ay closed tunnel. Bali ito ang tunnel, and then tinakpan nila sa itaas ng mga malaking bato o malapad, kaya nagmukhang T. So closed tunnel ang T. Okay.
Okay, at bumalik na naman dito ang open tunnel. Open tunnel, close tunnel, parang pinaglaruan na tayo nito guys. Parang close open na ito. Kaya patuloy tayo sa ibang. Ito ay isa rin itong sure treasure symbol. Ito yung item, ito yung direction na 5 meters. At ito yung kanyang likod. So okay, atin tingnan doon sa picture ko guys na nilagyan ko ng space para makapag-decode tayo. Okay mga katiats, patuloy tayo. Ang treasure marker na ito ay nasa legit ito guys, nasa treasure book symbols ito. At meron pa siyang letter C na nakalagay. So kung example, ito yung bato, yan ang bato na nakatatak yan. Ang ibig sabihin nitong linya na nakaganyan ay iikot ka, kung ito yung harapan ng bato, iikot ka sa likod mismo ng bato. At doon sa likod ng bato maghukay. Treasure at the back of the rock. Ang ibig sabihin yan. Pero kung merong isang mas malaking bato pa diyan, na mas malaki pa kaysa itong bato na nilalagyan nila ng marka, at kung malapit lang yung bato, katabi lang, pwedeng doon din na bato sa, kasi treasure in the back of the big rock. Hindi lang rock, kundi big rock. Big rock naman itong sa tingin ko itong nalalagyan guys, kaya sa likod ikutin nyo. Okay, at itong letter C naman, ang kanyang direksyon ay papunta dito. So kung ito yung bato guys, ang treasure ay sabi niya dito banda. Ngayon, di ba alam natin guys na baliktad yung mga pointer ng hapon. So instead ito na papunta doon, ito ay papunta dito na side. So dalawa ang ating paghukay sa likod ng bato na yan. Okay, so ito yung bato, ang kulay pink. So dalawa guys ang ating, sundin lang muna natin itong sabi niya na sa likod. Sundin lang natin yung kanyang turo, ito na linya, pero sa likod. Iikot tayo dito at sa likod maghukay. Ngayon kung wala dyan, ito yung ating treasure spot number 1. Kung wala dyan, sundin natin ang C. Kasi ang C yan ay pointer at papunta doon ang item. So dito, kung iikot tayo, dito naman na banda. Medyo pabor siya sa east, sa kanan. Kaya sa likod ng bato guys, na medyo kanan. Okay, so punta tayo sa, ito ay treasure symbol na legit talaga guys. Kaya okay na yan. Yan sa likod na yan. Dalawang hukay lang. Baka meron na kayong makita. Ito naman ay treasure under ito guys. Pero hindi diyan mismo sa baba ng bato. Example, ito yung bato, i-drawing natin. Ito yung bato na nakalagay yung marka. Okay, hindi na kaagad tayo maghukay dito. Kasi ang V ay yan ay 5 meters. Ang sabi, ang item, itong bilog, ay 5 meters sa harapan. Kaya hakbang tayo dito sa harapan ng bato. Patalikod, hakbang tayo ng 5. So sa 5 meters, hukay tayo dito guys sa 5 meters. Sa harapan ng bato, 5 meters ang distansya. Okay, yan ay treasure under sign sa bato. Okay, so sabihin natin kung wala dito guys ay literally treasure below or treasure under na tayo. Dito mismo sa harapan niya ang hukay. Okay, so meron pa rin tayong dalawang hukay dito sa marker na yan.
So yan ang pangalawang hukay, ito ang una. Ngayon, for the last sure marker, ito naman, nakatagpo ako nito guys sa bundok. Pero recovered treasure na, kaya alam ko ang treasure marker na yan. Okay, ang kahulugan naman yan, iwan ko lang kung magkapare-pareho ang mga kahulugan ng treasure marker, pero ito ay nakita ko na to kung paano to nakuha. Recovered treasure sa bundok. Sabihin natin guys, ito yung bato, ito yung lupa, at diyan nakamarka yan na may guhit na isa. Okay, itong kanyang maliit na guhit guys, ito, yan ay 4 meters. Basta't nakababa, ang nakaganyan yan, naka vertical, yan ay 4 meters. Pero kung yan ay nakaganyan na, yan ay 1 meter, or kung mahaba siya, yan ay 10. Kaya iba-iba ang itong value ng lines sa Yamashita treasure books, treasure codes na nasa libro. Okay, kaya ang gawin dito guys, ito yung bato, nakaharap ka dyan. Okay, atras ka ng 4 meters. Meaning, punta tayo dito sa harapan ng bato, paatras, bilang tayo ng 1, 2, 3, 4 meters. 4 meters lang guys. At maghukay tayo ng test dig na 2 meters deep. Ngayon, merong counter yan guys. Hindi lang yan ganyan. Pero meron counter ang triangle na yan. Kasi hindi lahat ng treasure symbol na nandyan sa book na may meaning na ay magkapareho. Pwede rin kasi yan baliktarin nila na imbes na sa harap ay nasa likod. Pero ganun pa rin na direksyon pag ganyan. At dito sa likod ng bato, 4 meters, ganun pa rin. 4 meters papunta doon sa norte, sa likod ng bato. At kung wala, ganun pa rin sa may harap or sa likod mismo ng bato, sa likuran. Kaya dalawahan pa rin guys, meaning opposite direction. Ang unang direksyon ay papunta rito, 4 meters. Ang pangalawang direksyon doon naman papunta sa likod ng bato, 4 meters. At kung wala, literally sa kanyang gilid mismo, sa harapan, under, or kung sa likod, sa likuran mismo ng bato. Okay guys, sana ay swertihin na kayo dyan kasi napaka-legit treasure markers ang mga yan. Mga triangles. Yan talaga ay gamit ng mga GIA, ng mga Japanese Army sa pagmarka ng mga nakabaon nila na treasures. Maraming salamat sa panonood. May the fortune be with you and don't stop looking for your Yamashita treasures. Ciao for now.